Nanalising sa iyo ay mawagli. Tangi kong dalangin, manatili. Sa iyong Sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Yakapin mo, huwag mo pahihin, kulutang malayo. Pon, pakinggan mo ang sigaw ng pusong naakit sa'yo. Sa gustong pag-ibig mo sa bawat pagpindig ay hanapin. O pagalabin mo, adhika ng puso'y pagtigasin mo. Francisco Taan Jr. Marco. Minamahal ng obispo, iniuling po ng ilang simbahan na ordenahan ng kapatid natin ito upang maging pari. Sa palagay mo ba ay karapat-dapat siya? Sinangguni po namin ito sa sambayanang Kristiyano na nagbigay ng pagsang-ayon ang mga namamahala sa paghubog sa kanya at nagpasyang siya'y maaaring ordenahan, kaya pinatutunayan ko po na siya ay karapat-dapat. Sa pagtataguyod ng poong may kapal at sa ating tagapagligtas na si Jesucristo, hinihirang namin ang kapatid nating ito upang maging pari. Bilang patunay ng inyong pagsang-ayon, hinihiling ko sa inyo na siya ay pasalubungan ng palakpakan. Masilaw sa iyong liwanag at ganda, marinig ka. Mga kapatid kay Kristo, isang malaking karangalan at responsibilidad ang maging pari. Ngunit ano nga bang tunay na layunin ng ating paglilingkod? Ano ang pinakamahalagang handog na maibigay natin sa ating mga kapatid? Hindi ito ang ating talino, hindi ang ating galing sa pagsasalita, at hindi rin ang ating kakayahang mag-oorganisa. Bagamat mahalaga ang mga ito, ang pinakadakilang handog na maibigay natin ay si Kristo lamang. Kaya, kapatid, Francisco Taan, ngayon oordinahan ka bilang pari, at sana'y ito'y lagi mong itatak sa iyong isipan na wala tayong maibigay sa mga tao, kundi si Kristo lamang. Itatak sa ating puso't isipan, sapagkat si Kristo ang sentro ng ating pananampalataya. Siya ang daan, ang katotohanan,
at ang buhay. Bilang mga pare, tayo ay mga instrumento upang ipaalam at ipakita si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng ating mga salita, gawa at sakramento. Tinutulungan natin ang mga tao na makilala kung sino si Jesus na ating sinundan. Kaya't maging tapat tayo sa ating tungkulin na ipagkilala siya sa lahat ng tao, sapagkat sa huli, si Kristo lamang ang tunay na makapagbibigay ng kapayapaan, kagalakan at buhay na walang hanggan. Ang pagpapari ay isang pagtawag sa paglilingkod. Ngayon ay tatanungin ng obispo ang oordenahan ukol sa kaniyang kahandaang tuparin ang tungkulin sa paglilingkod. Minamahal kong kapatid na oordenahang pare, dapat mong sabihin ng hayaan ang iyong malayang pasya na akuin ang paglilingkod ni Hesus Kristo. Nakahanda ka bang tumupad ng walang pasubali sa makaparing tungkulin kaisa ng obispo na nangangalaga sa angkan ng Amang May Kapal sa patnubay ng Espiritu Santo? Nakahanda ko. Nakahanda ka bang magdiwang ng mga sakramento ni Kristo ng matapat at kaakit-akit upang may alay sa Amang May Kapal ang pagsamba at kapurihan at upang maipagkaloob sa sambayanan ang kanyang buhay at kabanalan ayon sa pamana ng simbahan? Nakahanda po. Nakahanda ka bang mangaral ng salita ng Diyos ng mahusay at maalam sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita at pagpapaliwanag sa pananampalataya ng simbahan? Nakahanda ko. Nakahanda ka bang tumulan araw-araw kay Jesucristo na naghain ng kanyang sarili ukol sa ating kapakanan sa pamamagitan ng iyong pagpakikiisa sa kanyang gawaing ligtas ang tanan? Nakahanda po ako sa tulong ng Diyos. Ang pagsunod ay tanda ng isang tunay na lingkod ng Panginoon at ito rin ay kasiguraduhan ng pagkakaisa ng simbahan. Ngayon ay mangangako ang oordenahan ng pagsunod sa obispo at mga magiging kahalili pa nito. Nangangako ka ba na ikaw ay magiging magalang at masunurin sa akin, sa aking mga tagapagmana at sa mga marapat na nasasaklaw sa iyo? Opo, nangako. Bigyan nawa ng Diyos ng kaganapan ang gawain ito na kanyang sinimulan. Hingin natin ngayon ang panalangin ng mga banal upang tulungan ng ordenahan sa pagtupad ng kanyang banal na tungkulin. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang kanyang pagpalain ang kapatid nating ito na oordenahan pare. Para lamang sa iyong kalwalhatian. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Lahat kayong mga banal na anghel, ipanalangin niyo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. San
at San Pablo, ipanalangin niyo kami. San Andres, salangin mo kami. Amang mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ang mga hinirang mong ito ay iyong bigyan ng mga kaloob ng Espiritu Santo at ng kinakailangang lakas ng pari upang ang mga inihahain namin sa iyong makaamang pag-ibig ay laging matamasa ng inyong masaganang tulong at awa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon namin magpas sa walang hanggan. Puso mong maramdamin, lisanin man ang tuwa. Puso mong namamanglaw, manginig man sa takot, masindaking mong puso, mag-ulap man sa lungkot, diwa mong mapag-imbog. Amang may kapal, kami iyong tulungan. Ikaw ang nagbigay ng atas ng gawain at tungkulin sa amin. Ikaw ang pinanggagalingan at pagunta ng lakas ng iyong isinasamo namin sa iyo, amang magpangyarihan. Bigyan mo ng lakas kami mga mahihina, sapagkat sa ganang aming sarili kami walang magagawa. Makapangyarihan Ama, hinihiling namin ipagkaloob mo sa iyong lingkod ang orden ng pagkapari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsuyo, manahimik at makinig at mag